Congratulations kay Nonito Donaire, panalo ng WBO Super Bantamweight Championship. Bye. Impressed ka ba dun sa panalo ni Nonito Donaire over Wilfredo Vasquez? Okay naman yung laban niya. Pero yun nga, hindi niya knock out yung kalaban niya. Pero okay naman. Okay naman. Ikaw, Mig, ano yung reactions mo dun sa laban? Maganda yung boxing skills niya, napakita niya talaga. Pero nung sumakit yung kamay niya, medyo nagtakbo-takbo na rin siya nung ano. Pero maganda naman. So alam naman natin na ito yung first fight ni Nonito sa Super Bantamweight. Sa palagay niyo ba tama yung timbang na to para kay Donaire? Or mas bagay siya dun sa 118 pounds? So tingin ko, sakto lang sa kanya yung weight niya ngayon. Kasi kung kukunin niya pa yung mas mababa, parang sobrang naghihirap na siya para makuha yung weight niya. Okay. So tingin ko, sakto na ito sa kanya. Ano naman ba? Kasi sabi nila parang medyo nag-showboat itong si Nonito Donaire dun sa laban niya. Yung iba natuwa, yung iba naman parang sumobra daw yung pag-showboat. Ikaw ba, pag lumalaban ka, nag-showboat ka rin ba? Bakit? Hindi. Bakit hindi? Naiiya ako dahil baka may yung reaction ng tao Ah, maging negative or hindi maganda. si ikaw, nagustuhan mo ba yung showboating nitong si Hindi Nonito rin, Donaire? hindi mo. Inaano niya lang parang mina-mind game niya rin na sinasabi niya parang kaya ko to. Parang pinapakita niya na walang kwenta yung lakas ng kalaban niya. Kaya ginagano niya rin minsan. So, hindi ka natuwa dun sa showboating. Hindi. Alam ba niyang hindi ka natuwa dun sa showboating? Ngayon alam na. Moving forward, sa palagay niyo, sino yung pwedeng makalaban nitong si Donaire? At dapat ba siyang magstay dun sa Super Bantam? Or angat na siya sa featherweight division? Bye. Sa tingin ko, pwede niya kalabanin next si Jorge Arce. Arce, Arce. yung bumitaw dun sa belt na hawak na ngayon. Tingin ko magandang magiging laban nila. Pero yung sa weight, siguro mag-stay muna siya. Tapos may mga magagata pa siyang makakalaban. Ikaw, Mick. Akin RC or si Nishioka. Nishioka, yung number 1 sa Super Bantamweight division. Tapos pag-usapan naman natin yung injury niya sa kamay. Kayo pag nagbo-boxing kayo, gaano kadalas na masaktan yung mga Yung kamay kanya niya? kasi dati pa yun eh. Oo. Parang more than 10 years ago na yung injury niya sa kamay. Kaya bumabalik at bumabalik lang talaga yung... Kailangan pahinga niya talaga yun. Yun lang ba talaga yung pwede niyang gawin? Ipahinga Oo, yung... pahinga. Pa-check up niya lang palagi. Pa-check up niya palagi. Pero Ikaw, first time ko kasi- nakakita yung... Nadumugo yung dugo talaga. eh. Oo nga eh, Yung ako rin dugo eh. First time ko nakakita na. So, iniisip ko kung ako yung lalaban na parang nagganon yung dugo. Hindi ko alam kung kaya ko bang tiisin yung ano. Pero siguro kakayanin mo na lang tiisin kasi Andun lumalaban ka na eh. Kasi nung unang akala ko ano lang eh, yung dye nung glove. Hmm. Di ba normally nangyayari din yun? Pag napawisan yung glove, magiging red. Ah, Hindi ko alam na magiging dugo red na siya. pala Kaya yun. yan, pinakita niya, parang halos buo yung sa taas, puro blood na eh. So, Nonito Donaire, after Pacquiao, palagay nyo, kaya niya bang maging number 1 pound for pound fighter in the world? Kaya niya pero hindi siya ganun ka-exciting lumaban sa tingin ko. Hindi ka na-excite kay Nonito? Hindi pareho nung pag lumalaban si Si Manny Pacquiao, na oo. parang tumitigil yung buong mundo pag ano. Ikaw, Para maging number 1. number 1 pound for pound. Pwede siguro, pero yun nga, hindi yung pag lumalaban siya masyado kasi technical siya lumaban. So, yung mga parang ibang nanonood lang, yung hindi naman talaga boxing fans, hindi ang hanap nila yung parang brawl na parang suntukan, bara-bara gano'n. So, pag nakikita nila si Nonito, parang hindi sila parang hindi nila masyado naiintindihan kung ano yung ginagawa niya, bakit siya nag-showboat, bakit siya parang nagja-jab o ano, kaya yun. So, pwede, pero Pwede, hindi pero siya hindi aabot masyado. dun sa kasikatan ni Manny Pacquiao. Yun yung palagay niya. So, in essence, kunwari, pipili kayo ng isang makakalaban ni Nonito Donaire, kahit anong weight division. Kumbaga, yun na yung pinakamalaking laban para sa kanya. Sino yung pipiliin yung kalaban? Sa ngayon sa tingin ko RC. Arce. Kasi may pangalan na si RC. Magandang laban pa yung style ni RC. Talagang makipagsabayan niya na yun lang gagawin sa kanya. Ikaw, Arce rin? Kapag mag-move up siya ng weight, siguro si Yeah. Gamboa. Yuri Gamboa. Ako rin, yun yung isang laban na hinihintay ko eh. Kasi parehong technical Pareho fighters, sila technical. parehong mabilis. Mm. Tapos parehong, alam mo yun, fan-friendly yung style nila. So, congratulations kay Filipino Flash, Nonito Donaire, for winning his WBO Super Bantamweight title.